Hello mga kaibigan, mga kapatid, narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Karmelita. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagninilay at pagpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng mga biyayang ating natanggap. Ngayon ay nasa ika-15 araw na tayo sa buwan ng Disyembre at ika-3 linggo sa buwan ng Adviento 2024. Di ba napakaganda na magsisimula na ngayon, mamayang gabi, ang taon na nating pagdiriwang ng simbang gabi at Misa de Gallo. Ito yung mga practices na kung saan nagpapatingkad at nagpapapalalim ng ugnayan ng ating pagkikipagkapwa ng mga Pilipino. Alam mo, nakakatuwang tingnan yung maraming mga tao na talagang pumupunta ng simbahan para lang umattend ng pagdiriwang ng banal na misa. Sana tuloy-tuloy at hindi lang sana yung nag-attend ka dahil mayroon kang hinihingi sa Panginoon, kundi sana maging bahagi ito ng ating paghahanda spiritual ng ating sarili sa parating na pagdiriwang natin ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus na siyang ating tagapagligtas. Mga kaibigan, mga kapatid, ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay ibabahagi sa atin ni San Lucas, Kapitulo 3, versikulo 10 hanggang 18. Ano ba ang sinasabi dito sa ating ebanghelyo? Dito ay pinapaalalahanan tayo ni Jesus na maging kontento sa kung ano ang mayroon tayo. Alam mo, napakagandang pakinggan at basahin yung diskurso na nangyari dito sa ebanghelyo sa araw na ito. At may tinanong yung isang tao dito. Sabi niya, "Teacher, what should we do?" Ang sagot ni Jesus, "Panginoon, Guro, ano ang ating gagawin? Ang aming gagawin." Sabi ni Jesus, "Huminto na kayong sa pagkukulikta ng sobra sa kung ano ang dapat kuliktahin." Sabi niya, "No, stop collecting more than what is prescribed," sabi niya. Tapos, "Do not falsely accuse anyone and be satisfied with your wages." Huwag maglinlang. At do not practice extortion. Napakaganda. Dito natin nakita na sa panahon ni Jesus, talamak ang pagnanakaw, talamak ang paglilinlang, talamak ang pag-aabuso sa kapangyarihan ng mga taong itinilaga sa posisyon, at hanggang ngayon ay patuloy ito. Siguro isa sa mga dahilan ng mga pangyayari ay hindi kontento ang bawat isa kung ano ang mayroon. Kaya hinahamon tayo ni Jesus that we have to be contented of what we have. At wag lang sana nating isipin yung ating sarili, isipin natin yung iba rin. Tingnan natin ng mabuti yung ating kalagayan. Marami tayong mga damit, ngunit hindi naman natin ito sinusuot lahat. Nakatambak lang dyan. At hindi man lang pumasok sa ating isipan na ibigay ang mga sobra at ang mga damit na hindi natin ginagamit. Alam nyo, pag tumingin lang tayo sa paligid, marami tayong mga kapatid na halos hindi sila makasuot ng malinis na damit. Sapatos, mga kagamitan. Kaya wag sana tayong maging mahulog doon sa bisyo na nangungulikta tayo ng mga gamit. Mamatay tayo, hindi rin natin yan magamit. Pagkain, maraming mga pagkain ang napapanis lang, tinatapon. Kain ng kain, maraming sobra. Di man lang natin naisip na marami tayong mga kapatid na halos man lang makakain. Kaya sana para sa akin sa ika-3 linggo ng pagdiriwang natin sa buwan ng Adviento, wag lang nating isipin ang ating sariling pangangailangan, kundi isipin rin natin ang pangangailangan ng ating kapwa at maging kontento tayo sa kung ano ang mayroon tayo. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin. Panginoong Hesus, turuan mo kaming maging mapagbigay, maging kontento sa kung ano ang mayroon kami.
at palagi naming isipin hindi lang ang aming sarili, kundi ang aming kapwa na mas nangangailangan, at turuan mo kaming magkaroon ng pagpapahalaga sa kanila. Amen.